Sino ba nakaranas ng ano, in profit, tapos minove yung stop loss to break even, and then tumuloy dun sa bias? Sino bang naka-experience niyan? Sino bang, Ako pag tumatawa ko, ayun yun, ako yun, sir. sino bang may experience? Ako, kanina lang daw, si Sir Ron. Kanina. Oh, di ba, ganun yun. Oh, in profit ka, tapos natakot ka, i-break even mo. Tapos, na-break even, tapos bumaba. Opo. Tapos, babawi ka, no, no, sa sunod na trade mo, nang hinayang ka, hahabulin mo, nandun na sa baba. Oo. So, hinabol mo dun sa baba. Nakakasira ng psychology, di ba? Opo. So, Opo. ganun talaga. So, lahat naman tayo dumaan dyan. So, nakakasira talaga yun ng psychology. That's, ako, kanina din, si Sir Derry. Mm. So, may ano ako dito. Ang tawag ko dito is risk management na dynamic and static. Diba? So, pag sinabi natin dynamic, meaning nun, nagmo-move, ginagalaw mo yung risk management. Yung static naman, so from the word static, naka-steady lang siya. Diba? Mm. So, ayun, yun si Sir Daryl sabi niya, pagbalik entry ulit kaya na SL. Di ba? So, di ba sabi ko kanina, pagka nag-enter ka, tapos na-break even mo, tapos na-break even siya, bumalik, then tumuloy, then mag-enter ka ulit. Imbis na doon ka sa taas mag-enter, doon nasa maling presyo ka na nag-enter. Tama sana yung una. Kaso, na-break even mo agad, masyado kang maaga. So, marami namang nagtatanong, I guess na itanong niyo na din, na kailan ba yung tamang time Mm. na Timing, opo. mag-stop, magbe-break even ka na or hayaan mo lang. 'Di ba ganoon? So meron tayong ganun na tanong kasi di din natin alam Opo. kung kailan talaga tayo magmo-move nung SL at saka TP natin. And Mm. then wala namang nakakaalam kung kung anong igagalaw ni market, 'di ba? Hindi naman natin kontrolado 'yan. So eto ngayon dito sa ano natin discussion, may ituturo ako sa inyo dalawa. So dynamic and static. Okay? Mm. So simulan natin sa ano sa static, 'di ba? So pag sinabi nating static, nakapirmi lang yon, nakapirmi. So, yung risk management noon is constant regardless of the market condition. So, kung ano mang mangyari diyan, hindi mo siya gagalawin kasi static nga eh, di ba? So, magi-stick ka Mm. lang doon. Hindi mo siya i-break even. Antayin mo ma-SL, antayin mo rin ma-TP. 'Di ba? Fix yung stop loss and target profit mo. So ito yung ano, ang static nito is fix yung lot size din, at saka fix yung percentage na i-risk mo. Ito yung pinakamadaling i-backtest. Tapos ito yung pinakamadaling kunan ng data kung nagba-backtest ka kasi fix hindi mo siya ginagalaw eh. 'Di ba? So kung fix na 'yon, ganun talaga yung magiging data mo. So kung matindi yung ano nyo, yung emotions na pag-control ng emotion nyo, you can use the static always. Ah, ano siya, mas madali siyang kontrolin compare dun sa ano, sa ginagalaw-galaw mo yung trade mo. Kasi apektado kasi pag ginalaw mo na siya, apektado na yun ng emotion at that time. 'Di ba? 'Di Mm. ba sabi sa atin, Mm. dapat hindi apektado ng emotion. Once na ginalaw mo, di apektado na yun. 'Di ba? Kasi ginalaw Opo. mo eh. No, yun rin naman sa static, no, naka-fix lang siya. No, yun yung static. So doon naman sa dynamic, ito yung risk management na nag-a-adapt ka sa market condition. Like kung nakikita mo, uy, parang masyadong mabilis. 'Di ba? Masyado Mm. siya mabilis. Ano siguro, mag-stop mag-break even muna ako, 'di ba? Mag-break Opo. even ka na agad. So, BSL. Mm. i-BBE ko na 'to. So, 'yun yung dynamic. At meron ding isa niyan yung kung narinig niyo na yung trailing stop loss, yung nagte-trail ka, 'di Mm. ba? Yung tinitrail mo. So, yung initial stop loss mo nandito sa baba, tapos umangat yung price, hindi mo siya ititipi, kundi imumove mo lang yung stop loss hanggang sundan-sundan mo lang yung presyo, 'di ba? Yung tinatawag nating trailing stop loss. Pero sa kay gold, medyo masyadong mahirap gawin yung trailing stop loss kasi masyadong Mm. volatile si gold. Tsaka ang lalaki ng candles, 'di ba? So malalaki Mm. siya. So kaya hindi masyadong effective kung magti-trailing stop loss ka. Tsaka ano, lagi kang nakatingin sa ano nun, nakatingin sa chart pag nagte-trail ka. Mm. Pwede naman gumamit ka ng mga tools like mga EA na gano'n para pang trail ng stop loss mo. Pero ano naman 'yun, no? Ibang ano naman 'yun, tools. So, 'yun yung dalawa, 'di ba? Static and dynamic. So kung i-compare natin siya, 'yan dalawa. So, sa static, naka-steady. Dito sa dynamic, kailangan mas advanced to eh. Mas advanced yung kung magda-dynamic ka. Kaso tayo, mga baguhan, nagda-dynamic agad tayo, di ba? Oo. Imbis na yun yung mahirap, yun yung ginagawa natin, no? Ang Mm. madali para sa mga baguhan is stick to a static na risk management muna. Kasi baguhan pa tayo, tapos hindi pa natin masyadong kita or alam yung galaw ni market, tapos nagda-dynamic tayo, like, i-break even ko na to para hindi ako matalo. Di ba? Ganun naman yung Opo. tinuturo, di ba? Yung mga nasa YouTube, yung mga coach-coach nyo Opo. dyan. Di ba? Ganun talaga, di ba? Sabihin nila na, pag may profit ka, ano mo na agad, baka maging bato pa, di ba? So, ganun. Mm. So, sa akin, dito kayo sa static. So, kung sa initial trade nyo, yan yung naging risk mo, tanggapin mo, manalo matalo yung trade na yan. So, once na-train na yung sarili mo na mag-accept ng losses dyan, edi train ka na ng masaktan. So, immune ka na sa talo.
Okay, immune ka na, hindi ka na apektado ng emotions katagalan. Okay? So, Okay. advice ko sa mga baguhan pa dito, try lang na static muna kayo, no? Static lang muna. Huwag muna kayo mag-touch sa dynamic kung hindi nyo pa masyadong gamay yung galaw ng market. Okay? So, medyo, ano kasi, medyo, sa dynamic kasi, mamaya ma-discuss natin yan further. Medyo complex kasi ang galawan dyan and maraming dapat i-consider. Okay? So, pag sa static, sa mga baguhan, it's is a more simplified na trading risk management. Okay. Kasi alam mo, pagka-enter mo ng trade na to, I will lose $5, tapos magigain ako 7. So, di ba, ganun? 5 ang i-risk mo, 7 ang magigain. Static yun. So, kung natalo ako dito, okay, 5. Kung manalo ako dito, okay, 7. Di ba? So, ang nangyayari sa atin, ganun yung una. Pagka nandun na sa trade, tapos nakikita mo, uy, like $3 na ako, i-break even ko na kaya? Teka lang. O sige, i-break even ko na lang. Kasi takot ako matalo. So ngayon, pagka break Mhm. even mo, tumuloy dun sa TP, then sira na yung psychology mo nun. Okay, posible hindi Mm. masira. Sira talaga yung psychology mo nun. No? Sabi, tama yun. Mm. Kaso lang, mali yung risk management ko. So ano mangyayari nun? So mag-snowball yun, Mm. no? Totoo. Snowball effect yun. Snowball effect sa psychology mo. Like, ngayon natalo. Natalo ka, tama yung ano mo. Sa susunod na trade, ayun, eto, ganito. Ngayon, hihintayin mo na ngayon. Pero, i-atras mo yung SL mo. Tama yung ano ko. Kasi ito talaga yung feeling ko nung dati, ganito din eh. Kaso bumabalik dun sa SL mo, i-move ko lang ng konti. I-move ko pa ng konti. Naging dynamic na yung SL mo. Di ba? Oo. Okay? So, pagkabaguhan pa tayo, hindi naman natin kontrolado din masyado yung emotions natin. Ah, I recommend na mag-focus kayo sa static muna, no, sa mga baguhan before you dive in into Mm. a dynamic risk management. Once na ginalaw, sample nag-trade ka ngayon, meron ka stop loss, meron kang TP. Tapos maya ginalaw mo, you are engaging in a dynamic risk management, which is a more advanced na risk management. Kung alam mo beginner ka pa, huwag mong galawin yun. Tanggapin mo na. Kung kahit saan yung presyo dyan, tanggapin mo na. Kasi inopen mo na yan eh. No? Problema lang dyan, Mm. kung yung stop loss mo, yung buong account. Di ba? So I always remind you na yung stop loss mo is 0.5% lang ng account yung i-risk nyo every trade. Kasi wala namang special na trade eh. Wala din special na araw. Mm. Okay? Kung Mm. sabihin nyo, ay, NFP ngayon, magre-risk ako ng 2%. No. Hindi, walang ganun. So dapat consistent yung risk mo every day. You treat every day, every trading day is as a regular trading day lang. No? Kahit na may news ngayon, Mm. regular trading day pa rin. Bakit ganun yung approach? Kasi pag in-approach mo siya na may excitement ka dahil may NFP, so you are involving your emotions sa araw na yan. May emotion yan kasi excited ka eh. Di ba? Mm. So, Totoo. oh, Mm. Tama nga sir, no? magiging excited ka. So, na-involve na yung emotion. Di ba? So, kailangan natin, as much as possible, i-lessen natin yung emotion. Kasi hindi naman natin pwedeng ano yun, wala talagang emotion. Imposible naman yun. Di ba? Mm. May emotions Mm. talaga yan. So, as much as possible, i-minimize natin yung involvement ng emotion para maging rational yung mga decisions natin. Mm. Di ba? So, approach nyo, static muna, no? As mga baguhan, static muna. Pati emotion, static din. Di ba? Static, Tama. nakapirmi lang. Di ba? Wala kang feelings. Like, Totoo. oh, Lunes ngayon. Martes bukas, uy, may mga news or sa Merkulis or sa Friday or sa ganito, may NFP, may mga CPI. Huwag kang ma-excite. LDR. Oh, huwag kang ma-excite. Uy, may FOMC ano ngayon, no? Excited ka ngayon. Di, may emotions ka na. So, as much as possible, be static lang sa ano, like Lunes, oh, this is a normal trading day. Tuesday, normal trading day. May CPI ngayon, anong ano nyo? Wala, ganun lang, same lang. Doon lang sa system ko, nakafocus ako. Yun lang ang hanapin ko lagi. Mm. Oh, wala akong pakialam Totoo kung may, yan sir, no? ganun lang, ganun lang. Tapos, sa risk nyo, ganun din. Kung may CPI ngayon, okay lang, kung matalo ko CPI, 0.5% lang naman may papatalo ko ngayong araw na to eh. Kung manalo ako, di around 1%, 2%. Kung nyo isipin na maging milyonaryo kayo bukas pagkatapos ng NFP, mga ganun. Kasi wala namang ganun eh. Mm. Parang kang tumaya sa loto nun, no? Expecting a very high return. Di ba? Tama. Yung expectation kasi sir, no? Oh, yun. Oh. Doon tayo natatalo sa Mm. expectations natin sa market, which is Tama. unrealistic na mga expectation. Di ba? So, tuloy natin. Tama sir. Doon tayo sa static. Oh, nasa pula ko dun sir. Sa Totoo pool nga, mo. oo. Oo. Kaya parang siso yung emotion, no? Iba, parang ngayon mataas ang expectation ko sa may news. Parang sabi mo, Mm-mm. babawi ako dito sa news, mga Mm-mm. ganon. Kasi Okay yan, tama sir. kadalasan doon natatalo. Like, uy, may NFP ngayon. Uy, time na siguro. Baka manalo ako bukas. Maka ano ako. Maka ilang Babawi. $1,000 yung. So, tapos yung puhunan mo, 100 lang. Tapos expect ka na magiging $1,000. Di ba? So, Tama. ano naman yun eh. I-manage nyo lang yung mga expectation nyo. So, kung $100 lang puhunan, $1 na return sa isang araw, okay na yun. No? That's 1%. Ang laki Mm. nun. Diba? Mm. So, $2 na return sa isang araw, that's 2%. Ang laki nun. Pero kung naka $10 ka, edi 10% yun. Kaya mo bang i-sustain yun for 1 year? Diba? So, kung natuwa ka, like, uy, 100 ko, nag $10. 110 na siya pagka 3 hours lang. So, isipin mo na, masustain ko kaya itong performance na to in, like, sabihin natin, in 1 month, no? Kaya ko bang i-sustain yung ganito kalakas na performance in 1 month, tuloy-tuloy, so, 'di ba? Ganun. So, punta tayo sa cons nung static.
So it lacks flexibility, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo na pagka nag-static ka, hindi mo siya magagalaw-galaw, 'di ba? Tapos ma-miss mo yung mga opportunities na pwede na sanang i-TP yun, no? Sayang naman na pera yun. So yun yun. Yun, alamin mo lang yung mga cons tapos kung tanggap mo siya like ito, increased vulnerability, inefficiency sa mga trending market, and then kung nag-trend kasi, example, bullish trend, tapos static mo lang, nag-TP ka lang ng $10, tapos tuloy-tuloy pa sa taas. So meron kang mga psychological challenges na ano din doon, 'di ba? Na, ay sayang, dapat pala hinold ko na lang. 'Di ba? May mga ganun. 'Di ba? At na-experience ko naman siguro 'yan like bakit ko ba tinipi agad yun? 'Di ba? Or bakit hindi ko tinipi agad yun? So, yun naman yung mga dilemma natin as a trader, 'di ba? So, pag nag-static ka, expect na hindi mo masasakayan yung trend hanggang sa taas or hanggang sa pinakababa. And also, hindi ka makaka-adapt sa mga market na trends or directions, yung malaking galawan. So, pag sa dynamic naman, yung cons niya is masyado siyang complex and then you'll have emotional stress. Then, overtrading. Mapupunta ka dun sa overtrading. Especially yung mga na-experience nyo kahapon, 'di ba? Or yung isang araw na nag-trade ka, tapos bumaba, tapos na-break even, tapos tuloy-tuloy pababa. Nag-trade ka ulit doon na sa maling presyo. And then na-stop loss ka na. So, 'di ba nakakasira ng psychology pag ganun. Okay?